Galing po ako ng Kingdom of Bahrain, personal assistant ng princess dun sa Bahrain talaga. Yung husband ko ay isang seaman. Mister ko na siguro 1995 hanggang 2006. Tapos ako, year 2000 hanggang 2006. Kaming dalawa nagpakasal na. Ayun, bumalik kami sa ibang bansa. Then, napag-isipan namin na mag-alaga ng baboy. Nag-start kami ng 10. Pinadala namin sa mga magulang niya kasi sila muna nag-start 10. Tapos nung umuwi na kami, itinuloy namin, nagdagdag kami ng another 30, ganyan. Pero fattener pa lang po yun. Nag-start kami ulit ng 5 inahin. Nag-inahin po kami. Tapos tuloy-tuloy na po yun. Hanggang sa extend po dun sa piggery po namin. Kasi po ako midwife po ako, meron din po akong sa nursing. Sa pag-aalaga po ng baboy, naranasan ko po kung paano magtanggal ng ngipin, magtanggal ng buntot, ng pagpapaanak po, talagang yun po trabaho ko talaga nung time na nag-midwife po ako sa hospital. Yung baboy kasi, minsan kasi nagkakasakit, ganyan. So napag-aaralan ko unti-unti po ang pag-aalaga ng baboy. Mas malaking kikitain ko dito kaysa dun sa tao kasi ang baboy kasi isang anakan, 3,000 na kagad yung isang biik. Isang anakan, 18, kamo na lang. Yung 18 kasi marami na. Yung isang tao, iisa lang ang anak ng isang tao. sa kasi, swelduhan kasi hindi kagaya dito talagang kung ano yung anak ng baboy, yun ang kita mo eh. Ayaw kasi ng asawa kong mangamuhan. Eto, ikaw mismo ang amo. Ikaw na mismo ang nag-aalaga, sarili mo na lahat. Kaso lang problema, hands-on mo talaga. Ikaw talaga mag-aalaga. Mas maganda kasing ikaw ang mag-aalaga kaysa sa ipaalaga mo sa iba. Kasi kunyari pagka iniwan mo sila, syempre parang hindi sa kanila, wala silang concern. Pero ikaw na may-ari, syempre bantayan mo. Talagang parang anak mo na rin kasi yung mga biik o kaya yung mga baboy na kung may sakit sila, nababantayan mo, nakikita mo. Syempre nung nasa abroad kasi, mahirap, swelduhan ka lang doon, konti lang ang kinikita. Kumbaga kung magkano lang yung kikitain mo, yun lang. Hindi kagaya dito sa baboy. Everyday, meron kang kinikita. Everyday, nagdi-dispose ka ng baboy. Hindi kasi sa abroad, pag uwi mo, yung pera mo, kung wala kang income, nauubos din unti-unti. Hindi kagaya dito, kahit na lakwatsa ka dyan, lakwatsa ka doon, meron kang income na nakukuha everyday. Sa mga OFW, ang masasabi ko lang, mag-ipon sila. Hindi naman pwedeng mag-alaga ka ng baboy na wala kang puhunan. Pwede rin naman na mag-alaga ka, mag-start ka sa maliit. So mas maganda dyan, mag-start ka muna sa kahit maliit lang na baboyan. Ganon, hanggang sa kapag kumita ka na ng kumita, extend ka na lang. Sa experience ko dati kasi, ang pag-aalaga ng baboy, araw-araw namamatayan ako. Kasi syempre, sa experience kasi, dun mo natututunan lahat kung paano. Bakit kaya araw-araw, ganito, namamatay yung baboy ko. Minsan 5, minsan 10, 3, 2. Pinag-aaralan ko po yun. Lahat ng punang klase ng gamot, trinay ko po yun kung anong malakas, kung ano pong tapos yung mga bakuna, kailangan mo bakunahan. Hindi basta-basta pwedeng mag-alaga ka lang na walang mga bakuna, walang mga kasi kailangan po talagang alagaan po ng gusto yung mga baboy. Lalo yung mga biik. Kasi po, dun sa biik kasi, dun nag-i-start yung kung walang biik, wala ding pang-fattening talaga. Start po yun talaga, unang-una po bibig kami talaga.